Nako, eto na naman po tayo mga sangkay. Mukhang malalagay na naman po sa alanganin itong si Baste Duterte, si Mayor Baste. Dahil nga po dito mga sangkay sa paghahamon niya na kung saan pinalagan po ngayon. Ito kasi ang nangyari, no? Matapos po magsalita itong si Ramil Madriaga sa hearing mga sangkay doon po sa Kongreso. At ngayon mga sangkay, pinalagan po siya. Kasi naghamon itong si Baste Duterte ng suntukan. Ang problema, pumalag si Ramil. At ito po ang nangyari mga sangkay. Mayroon pong hamon si Ramil Madriaga sa paghahamon ni Baste Duterte ng suntukan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo pa road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube, kaya naman ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito na nga po ang nangyari, no? Nakaraang araw kasi, ito yung hamon mga sangkay ni Baste Duterte. Ayan. Ayon po sa kanya, ano raw? Bading ako? Sabi ni Madriaga, kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Isama mo pa, pati si Torre at si Bangag. Anytime, anywhere, just inform me and I will be there. Tayo, no? I will be there. Talaga nga naman, mga sangkay. Kung maaalala nyo mga sangkay dati, ginawa niya rin po ito kay Torre. No? Then, kalaunan mga sangkay, pinalagan po siya ni Torre. Sa hamon mga sangkay, si Torre ang nag-set ng lugar. Kung talagang totoo yung tapang daw ni Mayor Baste Duterte. Ngayon, ang problema, dahil pumalag si Torre, buong Pilipinas nagabang. Ayun, mga sangkay, ano nangyari? Siguro naman, gets nyo na. Lumipad si Baste Duterte papunta po sa ibang bansa. Ewan ko anong bansa po yun mga sangkay. So, ang nangyari, hindi po natuloy ang bakbakan. Sayang, no? Ang bira, marami pa naman nag-abang noon. Pumunta pa nga po nun sila Takero, sila Mike Cervera, at iba pang mga pagkatao, sila John Vic Remulla. Nandun, mga sangkay, nasa venue sila. Kung talagang susulpot si Baste Duterte. Kaso mga sangkay, walang may dumating na Baste. Sayang nga po yung practice na ni Torre. At saka, kung totoong matapang talaga, mga sangkay, dapat at that time, pumalag po si Mayor Baste, na at that time, vice pa lang. So, ayun ang nangyayari mga sangkay. So, umatras. Sabay nung wala nang gana si Torre, naghamon na naman si Baste. Wala na. Hindi na pinalagan siya ni Torre. Kasi nga, nakita na ni Torre na hindi naman siniseryoso ni Baste yung mga pagbabanta at hamon niya. Ngayon na naman, naulit na naman. At mukhang dito mga sangkay, mababansagan na naman po o binabansagan na nga pong Barbie, itong si Baste. No? Kasi nga po, itong si Ramil Madriaga, pumalag. Ang sabi po niya, mga sangkay, sabi po sa balita, ito, from News 5, mga sangkay. I'm so honored to be challenged by a former presidential son. Ito ang sagot ng nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga tungkol sa hamong suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Sir, sabi ni Ramil, Sir, I am now deprived of my liberty. I am helpless and I am already 58 years old. Please try to challenge someone of your average and height, saad ni Madriaga. Ayan na mga sangkay. Gayon pa man, tatanggapin niya raw ang hamon ng alkalde kung mai-exonerate
siya kaugnay ng kasong kinakaharap niya sa kasalukuyan. By the way, it's your father who said that, not me, since I sincerely a believer of your father. I believe him that you're indeed that what he said of you. Hirit pa niya, mga sangkay. Matatandaan na hinamon ni Baste si Madriaga noong April 14. So pumalag, mga sangkay. Pumalag si Madriaga. It's an honor to exchange blows with you. However, if you find your way here in Annex 2, Camp Bagong Diwa, I will accommodate your request and trade punches, kicks, elbows, backhand, roundhouse, uppercut, and headbutts even. O, ayan na, pumalag. Kung kaya mo daw na, baga pumunta dito, sige. Kung kaya mo. Actually, kayang-kaya, mga sangkay, syempre. Pwedeng pagbigyan yun. Kung totoong papalag si Baste, ano niya yun? Papalagan niya yun, mga sangkay. No? Pupuntahan niya mismo. Kaya nga lang, kung puro lamang po kwento itong ginagawa niya, wala, mga sangkay. Matatawag po talaga siya dito. Baka tuluyan na siya o forever na po siyang mabansagang Barbie. So, kailangan palagan po ito ni Mayor Baste. Kasi siya naman po nagamon, mga sangkay, di ba? Ngayon, ito yung mga komento ng mga Pinoy, syempre. Alam niyo naman yung mga Pilipino. Sabi naman ng isang nag-comment na iniwala kami na Becky si Baste, sabi ni Digong. Sabi naman ng isang nag-comment, sayang ang tattoo. Sabi naman ni Maylene, nag-call na sa hamon. Yehey! Siguro naman, matutuloy na. Ito yung mga comment ng mga kababayan natin. Sabi naman po ni Abel, ayan po si Abel, Baste, bayot according to his tatay. Yun yung statement or testimony ni Madriaga. Sabi naman ni Maika, nag-challenge kasi zero chance of actual fight. Confidence si Barbie, sabi dito. Sabi naman ng isang nag-comment, si Romel Reyes Cortez, Barbie is scared to box because he hates the sight of a bloodbath. Okay, mga sangkay, ito, a true fighter doesn't tell his techniques to his opponent. He is just bluffing. Don't forget your travel ticket, uli, Mayor Baste. Kasi naalala nila mga sangkay, di ba, last time, imbes na makipagsuntukan kay Tore, andun, nag-travel. Ang reason, hindi, nakaset na kasi, papunta na kasi kami. O, di ba? Ngayon, nabansagan na naman pusang Barbie. O, sabi ng isang nag-comment, oh, back to you, Barbie. Ang bihira, mga sangkay. Well, ano ang opinion nyo dito? No, ako, mga sangkay, wala akong problema kay Mayor Baste, no? Wala naman akong problema kahit kay VP Sara. Ay, wala akong problema sa kanila eh. Kasi, ano malay natin, no, kung may magawa din po sila sa bansa natin, parang yung tatay nila. Kaya nga lang, mga sangkay, sa pagkakataong ito, kumbaga, patunayan na po ni Mayor Baste yung kanyang mga paghahamon na tinutotoo niya. No? Parang kay Tore noon. 'Di ba? Dapat diyan pa lang, mga sangkay, pinalagan na po niya ng suntukan yun. Boxing, sa ring. Ang matindi nun, marami pa pong natulungan sana sila. Ngayon, si Tore lamang po ang nakatulong sa taong bayan kasi yung lahat ng mga donations, tinulong po yun. Alright? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Makikipagsuntukan ba si Baste Duterte? Ano ang inyong masasabi at panawagan sa kanya? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Ako na po ay magpapaalam. Huwag niyong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.